So, paano ba ito? Nakaiyak na ba lahat ng mga bangag? I mean, sorry. Hindi pala bangag. Kasi may mga anti-Duterte pala na takot, mahila, papuntang impyerno. Kasi daw, itong si PRRD kasi, maghihintay daw sa impyerno. Papalitan daw niya si Satanas. Anyway. So, mainit-init pa to, parang hopya ni Margoleta, na ang Supreme Court ay nababatikos ngayon dahil daw sa pagbasura ng petisyon laban kay Duterte. Ano kaya ito? May kinalaman sa human rights workers. So, ibig sabihin nito, itong petisyon na ito, hindi na file ito noong presidente na siya kasi may immunity siya eh. So ito, ang pagkakaintindi ko ngayon dito ay noong nung tawag dito, nung mayor siya. Meron bang ganito? Ito to. Basahin nga natin to. Oo, nakaiyak na bang lahat? Okay, sige. Basahin natin to. Ang sabi, ah, di ko mabasa, liliit. Matanda na tayo. Ito. A human rights group on Thursday criticized the Supreme Court for dismissing the writ of amparo and habeas data filed against former President Rodrigo Duterte and several ranking officials of the state-focused forces amid the killing of human rights workers. Ay, may mga napatay na mga human rights workers. Pero, ang inaano nito, ang kinasuhan o ang inireklamo ay mga PNP officials at si Duterte, pero binasura. Iyak. Alam nyo kung anong iaano nito, ang sasabihin ng mga to? Tulog ang justice system. Tulog. Wala na. Patay na ang justice system ng Pilipinas. Kaya tara na sa ICC. Tuloy natin. Tuloy natin. Umiyak eh. Karapatan claim. Yung karapatan pala. That the decision only showed the failure to the judiciary system to protect the rights of human rights defenders. Sabi ko na nga eh. Yan yung pagiging drama nila. Na yung judiciary system, patignan mo, na fail daw yung judicial system na protektahan yung karapatan ng mga human rights defenders. Paano naman yung karapatan ng akusado? Hindi ba dapat balanse yan? Hindi dahil inireklamo nyo si Duterte, dapat guilty na siya. Wala na, basta Duterte ang kinasuhan, guilty na, wag na pakinggan. Ganun ba yun? Failure of the judiciary system to protect the right of human rights. Paano naman yung human right ng akusado? Sige nga. Tignan nyo itong mga to. Buhol-buhol itong mga to. Mamaya, tignan natin. Adding its hypocrisy, tinawag pang ipokritong gobyerno. BBM, ipokrito ka daw. Kasi ikaw yung nagsasabi na ang judicial system o yung justice system ng Pilipinas ay gumagana. Ipokrito ka daw. Adding its hypocrisy for the government to claim that a robust justice system is present in the Philippines. Sino ba nagsasabi niyan? Di ba? Si BBM, Pangulo ng Pilipinas. Sabi niya, hindi. Gumagana naman eh. Gumagana naman yung justice system dito sa ating bansa. Gumagana nga. Pumabor nga lang sa mga Duterte this time. Ano to? Ngayon, ang ano nito, ang sasabihin ng mga to, tuloy muna natin to. Many of our human rights workers who were denied the opportunity to testify on the threat that they received from Duterte's state forces have either been killed, arrested, and detained, or disappeared after numerous threats, harassments, and red tagging, said Karapatan Secretary General Christine Palabay in a statement. So, ang sinasabi ninyo, may decision na nga ang Korte Suprema, pero sinasabi pa rin ninyo, hindi si Duterte,
ang nang-harass, namatay, nang aresto, nang detain, o biglang nawala yung mga human right workers. Wala, hindi. Kami pa rin, tama pa rin kami. O, di ba? Inakyat nyo nga na nga sa Supreme Court yung petition ninyo. Ano pa ba? Ito yung sinasabi ni Duterte. Kahit sabihin niyang marami na siyang pinatay, ba't hindi ba siya nakukulong hanggang ngayon? Ito yung example. Yung ebidensya kasi, hindi sapat para idiin siya. Ganun lang yun. Napakaliwanag. Supreme Court dismissed the writ of amparo and habeas data petition by karapatan after human rights workers Zara Alvarez, Ryan Hobilia, and Nelly Bagasala were killed by identified assailants in Sorsogon in June 2019. 2019 pala to. So, presidente na siya noon. Okay. Siguro yung mga ano lang dito ang gustong habulin din, no, yung mga yung state forces daw, yung mga unidentified assailants daw. Pero nakalink si Duterte, pero hindi nila kalaboso si Duterte dito kasi nga immune siya as president. Oh, so may mga namatay pala. Pero ang problema, yung paglilink nyo kay Duterte, walang sapat na ebidensya. Ganun yung laging sinasabi. Paglabas naman ka ng ebidensya. Sabi nga doon sa hearing na sabi nitong si Estrada at saka ni Bato na, ikaw yung ikaw yung DOJ noon bakit wala kang kasong naihain hanggang ngayon sa dating Pangulo? So, ito yung pinaka-classic na example of my decision. They were supposed to testify against Duterte and law enforcers after allegedly experiencing red tagging. Allegedly, red tagging and surveillance yan ang mga paborito ninyong ginagamit. The decision was penned ba to? P-E-N-E. In August, but was only received by karapatan last Monday. Nung August pa pala ito na nailabas. Last May, the Supreme Court ruled that red tagging threatens a person's right to life, liberty, and security, blah, blah, blah. Walang pakialam dyan. How many more activists and human rights defenders to be killed, arrested, or abducted before we are heard? Alam nyo, magbigay tayo ng dalawang senaryo. Yung unang senaryo, ito nga, dinismiss o pinawalang sala o binasura yung petisyon nila laban kay Duterte. Ang sinasabi nila dito ay hindi gumagana ang judicial system. So punta na tayo doon sa ICC. For the sake of argument, sabihin na natin, si Duterte ay napatunayang nagkasala sa bintang na ito. Ang verdict sa kanya, guilty. So, may conviction na. Supreme Court na to Final to Wala nang apil-apil to So, convicted criminal na ngayon si Duterte. Okay. Kung nakakuha kayo ng guilty verdict dito, ano sasabihin ninyo? Uy! Pusang gala. Gumagana ang judicial system. Pero, kailangan nyo pa rin pumunta sa ICC. Di ba? Napaka-unfair. Nakuha nyo yung gusto ninyo, guilty si Duterte, pero teka lang, gumagana ang judicial system ng bansa. Pero kailangan nating pumunta ng ICC dahil sa drug war at mga EJ case di umano. Hindi ba napaka-unfair naman yan? Nakuha, hindi kayo napagbigyan doon sa petisyon ninyo na i-indict ninyo si Duterte, hindi na pagbigyan yung gusto ninyo na guilty dapat ang lumabas na verdict para kay Duterte, tulog ang justice system. Walang justice system. Pero pag nakuha ninyo na guilty verdict laban kay Duterte, may judicial system, pero gumagana ang judicial system, pero kailangan nyo pa rin pumunta sa ICC. Dahil, para sa drug war, sa war on drug, at saka sa extrajudicial killing. Bakit kasali-sali pa ang ICC? Litisin na natin dito, di ba?
napaka-unfair. Kung pabor sa inyo yung desisyon, okay lang sa inyo, gumagana ang judicial system. Pero pagka hindi pumabor sa inyo, aba, patay ang judicial system. Hindi lang yan. Patay pati demokrasya. Yun lang. Bye-bye.